Hi, good morning. This is Ging CTV Vlog. Magpo-prone tayo ngayon ng aking eggplant para lalo siya magiging healthy at mabilis talaga siya mamunga. Okay? Okay. Pruning is a key para maging healthy at mabilis mamulaklak at mamunga ang mga ating mga halaman. Uy, tatawag ang ibon. Uy, nagtatawag ang ibon. Oh, yes. Bakit nga nagtatawag? Okay. Dami talaga niyang bunga. Nakakatuwa. Sili. Right? Meron na din, oh. Iyan is the help of my organic fertilizer. Yung banana ko. Yes. Ayan. Puprone ko din ito. Alisin ko ito mga dahon na malalaki. Para madami tayong makuhang yan o, may mga bunga na rin yan eh. Ang lalaki na ng mga bunga, mga kaplag. Ang sarap makita sa mata. Ayan o, kita ninyo yan ang bunga niya o. Kasi ito ay mapakinabangan lang until September. Pagdating ng September, mamamatay na ulit dahil sila ay maano na ng lamig. Lalamig na naman, kaya ganoon. Kaya pag summer talaga, lahat ng tao dito ay masisipag. Dahil sinasamantala talaga ang init. Yes. Ito. Taniman ko nga to ng ng alugbati. Ito. Alugbati. Itatanim ko rin dito. Tapos na yun yung mustasa. Tanim na ako ng tanim. Ganun lang ang buhay dito. Buhay Canada. Pag masipag ka, kahit pa paano, makakatulong
para mag-menos gastos. Pero pag umasa ka lang sa sa bili sa store, wala ring mangyayari sa iyo. Akala lang ng mga tao is madali ang buhay dito. Kailangan din nating maging wise para tayo ay mabuhay dito ng maayos. Yan ang tinatawag na buhay Canada. Buhay Canada, buhay mahirap. Sabihin natin, iba sa Pinas, pero kapag ikaw ay tamad dito, wala rin namang mangyayari sa iyo. Kaya, kailangan talaga natin maging masipag para lang gumanda at gumaan ang ating buhay. Sipag at tiyaga, diskarte sa buhay ang kailangan para hindi tayo maghirap dito sa Canada. Yun lang ang tips na masasabi ko sa inyo. Kailangan natin ng diskarte. Kailangan natin ng sipag at tiyaga para gumanda ang buhay natin dito. Kasi walang tutulong sa atin dito eh. Dahil lahat ng mga magkakamag-anak eh. May kanya-kanyang buhay. May kanya-kanyang utang. Utang bahay, utang kotse, credit. Marami lahat tayo may utang. Kaya kailangan nating i-balance yung ating sarili. Pag marunong tayo mag-balance, gagaan nating buhay. Isa na dyan ang pagkaroon ng balance is yung dumiskarte sa buhay, lalo na pag summer, kailangan nating magtanim. Kahit sa paso man lang, para at least makasave tayo ng ating groceries. Pag marami tayong mga gulay. Kasi ang gulay dito is sobrang mahal. Yeah, sobrang mahal. Kung baga sa Pinas, ang presyo is ginto. Mas mahal pa ang gulay kaysa sa mga meat, sa mga baboy. Very expensive talaga. So, kaya ako nagtatanim dahil sa mga yan, may papakita din ako sa inyo. Yung aking kulitis ulit, na harvest ko na yun, pero meron ulit na marami. So, kung bibilhin nyo, nako, $8 to, $10 to $15 din yun. Kita ko sa'yo at mamaya i-harvest ko din. Mga mustasa ko, yan mustasa ko yan yung sili ko namumunga na, yung kangkong ko yeah. Lahat ng diskarte sa buhay ginagawa ko para makatulong-tulong naman ako sa expenses dito. Ito malapit na rin mamunga. So makapagpansit na rin, malapit nang magpapansit. Yan. Yan, 'di ba? Yan, itong alugbati ko pwede nang gulayin eh. Mahal yan. My God, yung 500 grams is mga $5. So ito is mga $10 na yan, equivalent niya. Sabi ko sa iyo, inyo kukunin ko to mamaya. Yan. At aking gugulayin. Diba? Sarap-sarap. Yan. Gugulayin kaya may mga bunga ng mga sitaw ko. Pero hindi ko muna kukunin yan kasi ko yan, gawin kong binhi. Yan. Ayan diba? Libre na, may ampalaya pa. Kahit man lang sa loob ng 3 months, makakalibre ako ng gulay. Masarap na sa pakiramdam, organic pa. At sigurado na walang fertilizer. Diba? Sarap na. Mga sitaw ko. Yan. So guys, yun lang yung aking tips para mabuhay tayo ng maayos dito sa Canada. Iwasan talaga
maging gastadora. Gumastos lang tayo na ayon sa ating sweldo, na hindi lalagpas sa ating sweldo para wala tayong problema. Kaya ang iba nababaon sa utang kasi naluho sa alam mo yung casino. Yan ang ayaw na wag nating gawin, casino na yan. Kailangan nating mahalin yung ating sarili at ang ating pera. Dahil mahirap ang buhay dito. At the same time, pag may sobra-sobra, mag-relax at magsaya din naman. So guys, thank you so much. Yun lang ang aking tip ha. Maraming salamat sa inyong pakikinig at panonood. Ito ulit si Ging CTV Vlog. Please don't forget to like and subscribe para marami pa kayong update, yung mga alam nyo na iba-ibang vlog na ginagawa ko. Kasi mas gusto ko yung random vlog, make more fun. Thank you and have a blessed day. Good Friday. Thank you so much.